Napilitan lang niya. In fact, may post pa po na nag-appeal po itong cyclist na tigilan na lang siya. Huwag na daw siyang istorbohin mga kababayan for fear of his family. Kasi nagkasundo na kami. Nagkasundo sila kasi tinakot siya. Ngayon, I think pati yung Senado magpapaimbestiga na po dito in aid of legislation po. Kasi di ba, ang daming nangyari ng road rage na tulad nito. O yung police official po, yung si Police Brigadier General Nicolas Torre, yung Quezon City Police Director po, nag-resign. Kasi sumablay siya, mga kababayan, doon sa isyo ng isang dating police. Yung nag-viral na video na nanotok ng isang cyclist. Ito po, mga kababayan. Ito yung nag-viral na dating police. Ito yung nag-resign, mga kababayan. So, congratulations. Kasi ito'y pagpapakita, mga kababayan, ng delikadesa. May mga official pa pala, mga kababayan, na tinatablan pa rin ng delikadesa, ng hiya. Di ba? Pambira ito ngayon. Almost non-existent na po sa ating panahon. Kasi po, punong-puno tayo ng mga opisyal, both sa military police at sa civilian authorities, na mga makakapal ang mukha. Di ba? At least ito hindi makapal yung mukha, manipis yung kanyang mukha. Nahiya siya kasi sumablay siya, mga kababayan, nag-resign. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating YouTube channel, ng ating video pala. At wag na rin ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos? So ito yung balita, mga kababayan, sa Philippine Star. QCPD chief resigns amid backlash over press con with ex-cop in road rage incident. Congratulations po sir. Salute to you. At least may mga natitira pa na tulad po ninyo na talagang you assume responsibility. Wala nang turo-turuan. Wala nang kung ano-anong mga rason pa. Mga depensa at mga alibis. Di ba? Resign agad. Ganon. Be man enough. So magiging magandang halimbawa po kayo sa inyong mga kabaro, at hindi lang sa inyong mga kabaro, sa Philippine National Police, pati sa ating mga politiko at iba pang mga opisyal ng ating gobyerno, ng government bureaucracy, na pag nasangkot po sa ganitong mga ganitong controversy, kaya dapat magdalang hiya. Karamihan po walang hiya. Nasangkot ng lahat sa kung ano-ano mga kahiyan. Sa Japan po, mga ganitong hindi lang resign, ang iba suicide. Di ba? Sa bagay, dito po sa ating bansa, may nangyari din na ganon. Yung si General Reyes, hindi po kinaya ni General Reyes. Di ba? Biglang nagbaril sa sarili po. Talagang nakakalungkot din. Hindi naman natin po na ini-encourage na magbaril kayo sa inyong sarili. Okay na po yung mag-resign. Hindi kailangang mag-suicide kayo. So sabi rito sa balita, the director of the Quezon City Police District resigned from his post Wednesday following criticism for a press conference he conducted with a gun-toting former policeman who was involved in a road rage incident. Dati palang, hindi dati, empleyado pala ito ng Supreme Court, mga kababayan. Ayon, tinanggal na rin po. So sabi rito, Brigadier General Nicolas Torre III told his superiors
he was resigning as head of the QCPD, hindi man po sa posisyon niya as QCPD director, hindi man po sa pagkapulis. Para mabigyan po ng free hand yung leadership ng PNP na makapagpili ng kapalit at to save the PNP sa controversy, sa kahihiyan po. In an interview with local television, teleradyo, Torre said he is seriously considering getting out of Quezon City to give way to an impartial investigation. Yan ang tunay na opisyal. Di ba? Torre was criticized for allowing dismissed Cap Wilfredo Gonzales to speak at a press conference at Camp Karingal Sunday afternoon. Gonzales was caught on video assaulting a cyclist and threatening the biker by drawing his firearm. Sabi ni Torre, I really regret that press conference. I really apologize to the Filipino people for those actions. He earlier said that he arranged a press conference to give journalists an opportunity to talk with Gonzales. Lumalabas kasi doon, si Gonzales, si Wilfredo Gonzales, yun pa yung biktima. Di ba? Ito po, mga kababayan, yung masyadong maangas na dating pulis. Katanda-tanda na po, walang pinagkatandaan. Ayun, pati yung kanyang trabaho po sa Supreme Court, mga kababayan, ayun, nasayang. Sabi dito sa balita ng Daily Guardian, Supreme Court fires gun-toting ex-cop in viral video. Tinanggal po siya. Ito pala si Gonzales, mga kababayan, dati na rin na natanggal. Talagang may masamang records na pala to. Dismissed cop siya po. Natanggal din sa serbisyo sa pagkapulis. Wilfredo Gonzales, the dismissed cop who was caught in a viral video cocking and pointing a gun at a cyclist, was an employee of the Supreme Court with High Court. The High Court said in a statement kahapon. Gonzales was previously connected to the office of Supreme Court Associate Justice Ricardo Rosario as a coterminous employee. The justice is retiring in October 2028. O ngayon, tinanggal na po siya kasi napakasama, mga kababayan, na halimbawa yung kanyang ginawa. Di ba? So sabi rito, his employment was immediately terminated on August 27, 2023 upon discovery of the incident, sabi po ng Supreme Court. In response to queries from media about the High Tribunal's ties to the controversial motorist, Justice Rosario does not condone any form of violence or abusive behavior, it added. The retired cop was discharged after he figured in a viral video for hitting the head of a cyclist and threatening him with a gun. Gonzales earlier appeared before the media and said he and the cyclist had settled their dispute at Quezon City Police District Station 11. Ngayon, however, sabi rito, a public post by lawyer Raymond Fortun, siya yung unang nagpalabas ng reaction dito, mga kababayan, ng viral video, said the cyclist was forced to sign the settlement for fear of his and his family's safety. Napilitan lang niya. In fact, may post pa po na nag-appeal po itong cyclist na tigilan na lang siya. Huwag na daw siyang istorbohin, mga kababayan, for fear of his family. Kasi nagkasundo na kami. Nagkasundo sila kasi tinakot siya. Ngayon, I think pati yung Senado magpapaimbestiga na po dito in aid of legislation po. Kasi di ba, ang daming nangyari ng road rage na tulad nito na
nagresulta sa pagpatay. May mga si Rolito Go, road rage yun, mga kababayan, remember? Nakulong yun po, mga kababayan, si Rolito Go. So sabi dito, the Quezon City Police District filed alarm and scandal complaints against him on Tuesday. The Philippine National Police has revoked his gun license, firearms registration, and permit to carry. The 3 guns under his name have also been confiscated. Kaya siguro napakaangas. Lalo't mga kababayan, empleyado ng Supreme Court. Ganon. May mga taong ganon po. Feeling niya powerful siya. Ma-influensya siya. Kaya ganon. Meanwhile, the Land Transportation Office issued a 90-day preventive suspension on his driver's license while the investigation against him is ongoing. Ayan po, mga kababayan. Tapos nagpa-interview pa siya. Maawa naman daw sa kanyang pamilya kasi yung kanyang mga anak daw na naapektuhan na because of this viral video. In all the condemnation na lumalabasan niya, napakasama ko anyang tao. So, tingin niya siguro, mabuti siyang tao. What? Di ba? Hindi man daw siya napakasamang tao, mga kababayan. So, siyempre, yung paniwala niya, isa siyang mabuting tao. Ganito pala, mga kababayan, ang pag-ugali ng isang hindi masamang tao. Di ba? Anyway, with all these developments ng balita, masaya na rin po tayo. Unang-una, sa mga actions ng ating mga authorities, nabigyan na rin ng hostisya kahit papano yung nabiktima nitong si Wilfredo Gonzales. Yung pagtanggal sa kanya ng Supreme Court sa trabaho, yung pagtanggal ng lisensya ng lahat ng baril niya, suspension ng license niya sa pag-drive, I think that is enough para matuto itong taong ito sa kanyang pong pagkakasala. And tayo'y natutuwa sa naging aksyon din ng QCPD Director na si Nicolas Torre. Kasi binigyan niya ng kahihiyan yung PNP, kaya nag-resign na lang po siya para makabawi. Di ba? Maganda yun po. Ayun man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area, mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.